pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Tide. Wish ko Ang buhay daw natin ay nagsisimulang magtapos sa mismong sandali na tayo'y isilang. Ngunit sa kabilang banda, nagsisimula raw mabuhay ng gusto ang isang tao kapag siya'y nalagay sa bingit ng kamatayan. Paano naman magsasaya si Jemjem kung sa mura niyang edad ay dinapuan na siya ng kanser at tinaningan na ng buhay? Pero may pagkakataon na nasisilayan din ng ngiti ang dalagita. At ito ay sa tuwing napapanood ang paborito niyang Kapuso Twin Hearts. Samantala, namaalam na ang isa sa naging bisita natin dito sa programa, si Lolo Jan, ang nooy 82 anyos na aplikante na nakikipagbunuan sa Ortigas at Makati para makakuha ng trabaho. Ano nga ba ang nangyari sa huling yugto ng kanyang buhay? Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang Wish Ko Lang. Sa edad na 14, dapat sana'y nasa second year high school na si Jemjem. Dapat sana'y nagsisimula na siyang mag-eksperimento sa pagme-makeup, makipagbarkada at marahil nagsisimula na ring maligawan. Sa edad na 14, dapat sana'y unti-unti na ring nagkakaroon ng linaw kay Jemjem kung ano ang mga gusto niyang mangyari at gawin sa kanyang buhay. Larawang ito, kitang-kita pa ang dating sigla at saya ng batang nagpapahinga ngayon sa loob ng silid. Pero tila nanahimik muna ang musika at animoy tumigil ang oras, nagbabadya, nagtatanong, hanggang kailan madurugtungan ang buhay ni Jemjem. 14 na taong gulang ngayon si Jemjem. Bagamat likas na tahimik at mapag-isa, naging aktibo rin daw siya sa school noon. Sa mga interpretative dance po. Nagiging leader po ako minsan. Mga cheerleadings po. Patuloy pa sana ang kanyang pag-aaral, ngunit nagbago ang lahat nang madiskubre nilang siya'y may cancer. Taong 2005 nang madestino sa Qatar ang ama ni Jemjem na si Mang Lindo. Pinalad siya roon hanggang naging manager siya ng isang kumpanya ng bus. After a couple of months na i-visit visa ko si Mrs. at saka yung bunso. Na naiwan yung panganay si Lindsay at saka si Gemaline sa lola niya. After 2 months na staying nila ron, nag-try ulit akong mag-apply sa immigration doon na for family visa, yung parang residence visa para sa buong family ko na. Matapos mapetisyon, sa Doha, Qatar namuhay ang buong pamilya. Naging maayos at masagana ang pamumuhay nila sa Middle East. Naibigay ko sa kanila yung sarap ng buhay na yung mga ordinaryong bata sa atin na hindi pa natikman. Hanggang sa isang araw, nagpatingin sa doktor si Jemjem dahil sumasakit daw ang kanyang kulani. Doon napag-alaman ng kanyang mga magulang na siya'y may cancer of the lymph nodes o lymphoma. 12 taong gulang pa lang noon si Jemjem. Batang-bata pa para magkaroon ng malubhang karamdaman. Nung one time, nung tinawag sila ng doktor doon, tapos naiwan po ako sa room, parang napaisip ako, parang sa TV napapanood ko. Mga tinatawag po, tapos pagbalik, may bad news, something. Time na yun na talagang hindi ko na alam ang gagawin. Isa lang ang pinuntahan ko, yung simbahan. Pero kahit musmus pa ang isipan, si Jemjem na rin mismo ang gumawa ng paraan para malaman at maintindihan ang kanyang sakit. Nung parang di ko na po maintindihan mga sinasabi, sinearch ko po isa-isa yung words, yung mga biopsy, yung mga terms po ng hospital terms po. Yung una hindi niya pa alam eh. Kaya lang nakita niya yung result eh, na it's lymphoma eh. Then sinearch niya. Tapos sinabi niya sa amin, Mami, Daddy, cancer pala yung sakit ko. Umiyak kami. Ito yung dyaryo namin sa Qatar, sa Doha, Qatar, nung nag-picture si Jem sa newspaper. Ay, may pumunta sa amin isang kapwa namin Pilipino. Ikwento nga namin na gusto na ni Jem umuwi. Yun ang wish niya na makauwi na sa Pilipinas together with the family. Kaso
kulang yung pamasahe namin kasi laki ng pamasahe namin kung lahat kami. Agad bumuhos ang tulong at suporta mula sa mga kasamahang OFW at mga organisasyong Pilipino na nakabase sa Qatar. Kung hindi dahil sa kanila, hindi makakauwi sa Pilipinas ang pamilya ni na Jem. Kinausap siya ng doktor kung bakit gusto niya nang bumalik dito. Sabi niya kasi naawa ko sa mama ko, iyak na iyak. Sabi niya. Tapos lumabas yung doktor, tinawag ako, sabi ng doktor, Mami, congratulations, sabi niya. Mahal na mahal ka ni Jem. Ayaw niya nakikita kang sasaktan. May 1 taon na mula nang naiuwi ni Mang Lindo ang pamilya niya rito sa Pilipinas. Pagmamaneho ng taxi ang naging trabaho niya. Pero handa raw siyang isakripisyo ang lahat para kay Jem na labas-pasok sa ospital para magpa-chemotherapy. Nagpe-pray ko po sila mama at papa na lumakas pa po para sa akin. Tapos kila ate understanding. Halos sa kwartong ito na umiikot ang mundo ni Jem. Ang tanging tulay niya sa labas na daigdig ang kanyang ina at mga kapatid. Nangyari sa adventure mo? Wala, pinag-wall climbing nila kami escape. Punta tayo dun, Jem, papakita. Si ate po, kinakwento niya po yung school, yung mga happiness na hindi ko naman po na-experience. Opo. Para po kayong kambal din. Kasi magkasunod lang po kayo, 1 year lang po yung pagitan. Nagkakaintindihan po kami. Kaya po kahit di niya po sinasabi, minsan nararamdaman ko rin. Hilig ko din po kasi yung mag-aral. Ngayon po, hindi naman po nakapag-aral. Parang namimiss ko po yung activities sa school. Hindi lubos maisip ni Mang Lindo kung paano sila nakakaraos ng mag-anak sa pagsubok na kinakaharap. Yung bang sa naibigay ko na sa kanila tapos biglang nagkaroon yung isa sa mga anak ko ng sakit nga na cancer. Para sa akin, walang kapantay kung gaano kahirap yung aking naranasan. Hanggang sa ngayon na naranasan na hindi ko na naibibigay lahat, nawala na lahat. Basta sa akin, simple lang, bumalik lang uli yung normal na buhay ni Gemaline, okay na sa akin. Noong 1 taon pa raw nabigyan ng taning ang buhay ng anak na si Jem, pero patuloy na lumalaban ang bata at ang buong pamilya. Sabi ko sa kanya, ako Dok, ikimo niyo po ngayon po kung hindi po kayanin ni Jem. Understand naman po namin kasi alam naman namin may sakit siya. Pero ituloy niyo lang po yung chemo. Kasi sabi niya, gagastos lang kayo, tapos hindi rin naman natin sigurado kung magagamot pa siya kasi nga wala na nga eh. Manas na talagang totally buto, wala na, tos tubig na yung hanggang dito niya. After a week, nakakain siya, nakakainom. Nagtuloy-tuloy. Sa pangalawang taning yun, ang Panginoon lang makakapagsabi kung hanggang kailan tayo. So doon lang ako kumakapit sa pananaw kong yun. Samantala, pilit ding nagpapakatatag ang ilaw ng tahanan ni si Aling Gemma. Hindi ako umiiyak sa harapan niya. Madalas sa likod ng bahay. Maglalaba ako doon. Maghuhugas ng pinggan. Doon ako umiiyak. Ayoko din, hindi lang si Jem ang iniwasan ko. Pati yung dalawa. Ayoko makikita nilang parang gumigiba pa ako or sumusuko ako na hindi ko na kaya. Ayoko. Gusto ko alam nila kaya ko palagi. Kahit nanghihina, hanggat maari pinipilit ni Jem na makasalo ang pamilya sa hapagkainan. Pinipilit po namin na i-normalize yung buhay namin. Kahit may sakit po ako, tapos wala kaming panggastos. Kwentuhan na lang po kami ng nakasaya. Sa aming pagbabalik, Dati pag may magbigay sa'yo, let's say, 1 kilong mangga, baliwala kasi yung katwiran mo kaya mong bilhin.
ngayon may magbigay sa'yo kahit isang mangga lang. Tuwan-tuwa ka na, blessing na yun sa amin. Samantala, dumating na ang surprise guest ng dalagita. I am